CNB, Citizens Nationwide Budget Reform. Kumusta mga kababayan at magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito ay na-advisean ko ng Facebook at nakakatuwa dahil sabi niya, yung akin daw mga post last week, very positive daw ang reaction, no? So, siyempre, at this point po, ako ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sana more share, more like, and more comments, no? Anyway, ang pag-uusapan natin today ay, again, national budget pa rin. Eh bakit? Eh di ba, pera natin ito, dapat natin alamin. So, I think sa pagsama mo ngayon, at pakipag-usap mo ngayon sa ating ginagawa, abay, madagdagan na naman yung ating understanding, no? At pag tayo'y nakakaunawa sa ating national budget, abay, naintindihan natin na yan ay magiging transparent, yan ay magiging accountable. At dito po sa aming ina-advocate po, dapat ang national budget talaga ay magiging equitable. Now, ano kaya ang magandang pag-uusapan? Hindi kaya insertions, no? Dami tumatawag sa akin na nagpa-private message. Sabi niya, gaano ba kalaki ang insertions at paano ba nangyari ang insertions? At meron nga bang insertions na nangyari sa 2026 budget deliberations? Alam niyo po, tandaan natin that there are three major parts ng ating General Appropriations Act. Unang-una noon, ang regular budget. Pangalawa, ang special purpose funds. At ang pangatlo ay ang automatic appropriations. Kaya ang total expenditure level or GEA, di ba? Yun ang kabuuan, yun yung buo na 6.793 trillion pesos. Now, kaya dapat intindihin na hindi ito basta-basta dahil binagbawasan pa pala ang GEE natin. Hindi po. Yung total na 6.793 trillion, yun po ang ceiling, no? Yun ang limitasyon na binigay for the year 2026. Hindi ho yun pwedeng bawasan. Eh, so saan nangyari? Doon po sa first part na regular budget at sa second part na special purpose funds. Eh, ano nangyari sa automatic? Meron na po yung batas. At sinabi ng batas na automatic siya. So, every year, hindi na po yan nire-review. Hindi na po yan dinidebate sa ating legislators, no? Doon lang po sila sa regular budget at saka sa special purpose funds. Alam niyo po, ang regular budget, doon na paloob yung 35 departments or agencies ng ating pamahalaan. So, halimbawa, sa Departamento ng Public Works, Agriculture, DSWD, etc., pwede mong bawasan at pwede mo ring dadagdagan. Eh, ang insertion actually, dagdag bawas. So, gusto niyo ba malaman sino kaya ang nabawasan ng malaki? At ano namang departamento ang nadagdagan? Okay, di ba? So, kahit anong mangyari, uli ang total expenditure program na 6.7 trillion, hindi pwedeng dadagdagan yan at hindi pwedeng bawasan yan. Ulitin ko, nangyayari lang yan sa 35 line budget item sa ating regular budget at sa ating special purpose funds. Alam niyo po, for this year, there are line budget items, no?
walo po yan. 8 line budget items sa Special Purpose Funds. So, paano nangyari? Ang Center for National Budget for so many years, as we monitor, no? 'Di ba, sinasabi natin na budget preparation, budget authorization. Okay, dito muna tayo sa dalawa. Sa budget preparation, sumatotal niyan, lalabas yung National Expenditure Program. So, malalaman mo, magkano kaya ang pinopropose? Okay. Sasaluin yan sa authorization naman. Ang ating House of Representatives, gagawa naman sila ng General Appropriations Bill. Okay? Yung General Appropriations Bill or GAB, atin yang i-compare doon sa National Expenditure Program from the Executive. Wala pong pagbabago, siyempre. Dahil itong proposal, hindi mo na pwedeng galawin. I-adapt muna nila sa House of Representatives. O, klaro yan, ha? Okay. Pagdating naman sa House of Representatives, siyempre, after the SONA, magkaroon kaagad ng budget deliberations. O, doon na sila magdedebate. So, doon na lalabas yung mga, actually, ayaw nilang sabihin insertions, amendments. Mas class, no? Amendments. Pero actually, paano? Pag nag-amend ka, mag-i-insert ka, di ba? So, pareho din actually yun, no? Pag merong in-insert, ano kaya ang in-insert? Nagbawas kaya siya? Or nagdagdag? Malalaman mo dahil, again, from the NEP to GAB 1, tapos magkaroon ng House version. So kung anong resulta noong budget deliberation sa House of Representatives, may official document ho yan. Now, i-forward nila yan, no, sa Senado. Pag nag-deliberate din ang mga senador, abay, meron din silang tapyasan or meron din silang amendments. Bawas, dagdag pa rin or dagdag, bawas, no? As a matter of fact, pagdating din, yung huli na very, very clear na, live telecast na noon, yung ginagawa ng BICAM. Kahit nga doon meron pa ring mga amendments or insertions. Di ba? Ang punto ko, actually, ang insertion is kung magdagdag ka, di ba? O kaya maglagay ka ng panibagong proyekto. Di ba, yung karamihan doon, mayroong mga additional projects. Di ba? Kahit nasabihin natin sa agriculture, no? There was an amount na gustong i-withdraw, papalitan. New project. So, insertion yun. No? At merong iba na dagdag, when you reduce and you increase, in a manner of insertion, nakapag-amend ka. But then, para naman maintindihan natin, pangako ko nga sa inyo, ano ba ang mga nadagdagan. Alam niyo po, sa kombinasyon ng regular budget at saka sa special purpose funds, kung titignan mo lahat yun, no? Umabot actually ang dagdag ng 483.6 billion. Maliit lang, no? Ganun lang. Kung ano ang nadadag, may binawasan din, siyempre. So, ang total din na nabawas ay 483 billion. Ang number one na nabawasan, alam naman natin, di ba? Yung public works, no? Malaki ang tapyas. 350 billion. Kawawa ang public works. Wala ng flood control. Pero, sad story, meron din ako nakitang insertion mamaya yon, no? Flood control in nature Desilting, cleaning, at saka dredging. Basta, makakaalaman tayo, ha? Tuloy muna tayo, no? Actually, aside from the DPWH, ang nabawasan din ng malaki ay ang Department of Transportation na 59.4 billion.
Ang Department of Finance, 1.3 billion. Ang Civil Service Commission, 1.2 billion. Ang Department of Foreign Affairs, 1.1 billion. Sa Department of Housing, 1.1 billion. Sa DENR, 1 billion. Sa DICT, 694 million. At saka sa NEDA, kaunti na, 104. Total noon, 483.6 billion. Again, kung may nabawasan, may nadagdagan. No? So, dagdag, bawas. Sino kaya sa tingin ninyo ang pinakamalaki na nadagdagan? Okay? Marami sila. Magbanggit lang siguro ako ng 10. Yung mga 10 na dagdagan. Okay? Let's start with the Department of National Defense, 10.6 billion. Sa Kongreso, sa mga senators at saka mga congressman, nadagdagan din po sila ng 12.2 billion pesos. Other executive offices, 15.4 billion. Ang DOLE, marami kayong akap ngayon, 16.7 billion. Ang DILG, 22.9 billion. Take note sa agriculture, malaki din ang farm to market, kaya lang ang kanilang absorptive capacity, titignan natin dahil po ang dagdag po sa kanila ay 32.5 billion. Ang Department of Health, yung mga MAIF dyan, yung mga zero billing, matutuwa tayo dahil kahit papano, nadagdagan ng 44 billion. Ang DSWD, ayun, marami na namang mapagbigyan, no? Ng mga individuals, no? So, AX, whatever, no? 46.7 billion. At ang number one, mga kaibigan, ang ating Department of Education, nadagdagan po ng 86.7 billion lang naman. Ay. No? So, again, meron pang ibang mga departamento na nakatanggap ng 9 billion, 8 billion, pero hindi na natin maisa-isa. Siguro, maglabas ako ng listahan, no? At this point in time, medyo humahaba ang ating talakayan. Kaya, para sa akin, again, pera natin ito, kaya alagaan natin ito. At muli, ito si Joseph Raniola, hanggang sa sunod nating pag-uusap. Maraming salamat po. CNB, Citizens Nationwide Budget Reform.